ang lahat ng hirap. Ang sakit ng katawan at kalooban dahil sa pagmamahal ko sa inyo. Wala akong hininging kapalit sapagkat ang kaligayahan ko ay ang makitang maligaya kayo. Pero bakit ngayon may ibig akong lingapin? Binibigyan niyo ng hangganan ng aking pagmamahal. Hindi nasusukat ang pagmamahal. Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Ma'am Susie, may ipag-uutos po ba kayo? Kaya pumasok ko kayo rito sa silid ko? Kayo, kung gusto niyo magtagal pa dito sa amin, sundin niyo ang sasabihin ko, ha? Ma'am? Ayoko nilalapitan at binibigyan ninyo ng kung ano-ano ang anak namin ni Greg. Naiintindihan niyo ba? Bakit naman? Wala naman akong sinasabi sa kanya. Kahit na! Ano gusto mo? Hintayin ko pang madulas ang dila mo para mapahamak ako? Hindi ako tanga para gawin yon. Susie, anak. Sinabi na huwag mo ako tatawaging anak. Talaga gusto mo ko ipahiya, ano? Hindi po, ma'am. Kung ganon, sundin mo ako. Gusto ko lang sana mapalapit kahit kaunti kay Sheila. Sa aking apo. Wala kang apo. Dahil uli lang lubos na kami ng kapatid ko. Yan ang isaksak mo dyan sa utak mo. Naintindihan mo? O baka naman gusto mo? Palayasin na kita ngayon din, ha? Gusto mo? Huwag po, ma'am. Susundin ko na po ang kagustuhan niyo. Tamang hinala ko. Naroon niya sa basurahan ang bag na iniregalo ko sa aking apo. Mabuti na lang, hindi pa ito narumihan. Pupunasan ko ito. Tatago. Dahil ito'y para sa mahal kong apo. Diyos ko. Sana po liwanagin mo ang isip ng aking anak. Sana pawiin mo na po ang galit sa kanyang puso. Yon ang nangyari, Crisel. Kaya nagpunta ako dito sa inyo para magpalipas ulit ng galit. Oh my God. Ang harsh mo naman sa nanay mo. Bakit mo pa siya kinakampihan? Hindi naman sa ganun. Naisip ko lang. Hindi kaya parang sobra na ang ginagawa mo sa kanya? Crisel? Oh, look ha. Hindi naman masamang regaluhan ng katulong ang anak ng kanyang amo. Ikaw, nagalit ka pa ng sobra. Feeling ko, kulang na lang saktan mo si Aling Mariana. Kung pwede nga lang baka nasa bunutan ko na siya. What? Susie, remember, nanay mo yon at sa kanya kagaling. Pero siya rin ang nagbigay sa amin ni Kuya ng malaking kahihiyan. Masisisi mo ba ako kung ganito ang galit ko sa kanya? Alam mo, friend, huwag ka sana magagalit sa akin. Susie, magkababata tayo, ha? At wala tayong lihim sa isa't isa. Kaya ako magsasalita ng ganito. Kung tutusin, dahil sa'yo, kaya nagawa ni Aling Mariana, ikinahihiya ninyo. Dahil sa pagmamahal niya sa'yo, hindi ba?
Sabi ni Manang, umalis ka raw. Saan ka nagpunta? Kina Crisel lang. Nagpalipas ng galit. Bakit? Kanino ka nagalit? May ginawa na naman bang kapalpakan na matandang katulong natin? Oo. Ano? Binigyan niya ng regalong bag si Sheila. Yun lang? Nagalit ka na? Akala ko pa naman may sinirang mamahaling gamit. Yung pala Greg, hindi ko gusto na maging close sa kanyang anak natin. Ayaw ko mapalapit sa kanya si Sheila. Ang alam ko sa atin dalawa, ako ang mata pobre, ang mas masungit. Parang baliktad na ngayon. Bakit ka ba ganyan? Bakit hindi ka naiinis? Susi, natural lang sa katulong na sumipsip sa kanyang amo. Yun siguro ang dahilan, kaya binigyan ni Manang Mariana ng regalo si Sheila. Ayaw ko nga ng ganoon. Kaya pinagalitan ko ng gusto matandang yun. Bakit nga ayaw mo? Dahil ayaw kong maturuan niya ng katangahan ng anak natin. Sabagay, may katuwiran ka. Huwag na nga natin pag-usapan ng matandang yun. Bukas nga pala, gagabihin ako. Huwag niyo na akong hintayin sa dinner. Bakit? Marami akong pupuntahang meeting. Sheila, uy, bakit ka nagpunta rito sa kitchen? Baka magalit ang mami mo. Wala po si Mami. Nag-grocery. Sabi nga po niya, huwag daw po kung lalabas sa room ko Bakit nga lumabas ka? Kasi po, gusto ko po mag-sorry sa inyo Bakit? Wala ka namang kasalanan Kasi po, hindi ko na-keep yung binigay niyong gift sa akin. Kinuha po ni Mami yun. Then, itinapon sa waste can. Sorry po. Hindi ko naman po gustong mangyari yun. Oh, Sheila. Nagtampo nga po ko kay Mami. Ay, naku, wag. Huwag ka na magtampo sa mami mo. Hindi tama na nagtatampo ang bata sa magulang. At saka huwag mo nang alalahanin yung bag. Alam mo, nakuha ko naman siya agad Talaga po? Oo. Nasa inyo yung bag ko? Oo. Kaya huwag ka na malungkot at magtampo sa mami mo. Okay po. Tatago ko na lang muna yon. Tapos, pag pwede ko na ibigay sa'yo, ibabalik ko yon. Talaga po, ha? Akin pa rin yung bag, kahit po nasa inyo. Oo, Sheila. Sa'yo lang yun. Bakit po kayo umiiyak? Masaya lang ako. Dahil isa kang mabuting bata. Mabuti na lang pala. Nagpunta ako sa mall. Siyempre naman may sale. Kaya nakabili tuloy ako ng sale na damit at sapatos. Okay na to. Baka uwi na nga. Total nakapag-grocery na ako. Oh, si Susie itong mga kasalubong ko Susie! Uy, narito ka rin pala, Ate Jeanette. Oo, namili ng konti. Ganun din ako O ano, kumusta naman? Wala naman bang problema? Wala naman. Kahit dun sa katulong niyo? Hindi naman kami nawawala ng problema sa matandang yun O di pala yan sa inyo na. Nakukonsumi ka naman pala. Nakakatulong naman siya sa mga gawaing bahay. Pero, ayoko pa rin sa kanya. Kaya nga, sabihin mo kay Greg, paalisin na yun. Umanap na lang kayo ng iba. Ating gabi na namang umuwi si Greg. Bakit kaya madalas na siyang hinahating gabi? At lagi rin lasing pag dumating. Bakit pinapayagan siya ni Susie? Naalala ko tuloy si Onofre. Ang walang hiya kong asawa.
Oh, Diyos po. Huwag naman po sana maging tulad ni Onofre, ang manugang kong sigret. At hindi ka dapat nakikialam sa buhay nila, Susi. Ito naman. Hindi naman pakikialam yon. Nagbigay lang ako ng payo. Bakit? Hiningi ba niya payo mo? Ha? Hindi, di ba? Kaya hindi mo sila dapat pakialaman. Dahil hindi rin nila tayo pinanghihimasukan. Bakit ka ba nagagalit? Piniwan ko lang naman yung kapatid mo. Kasi concern ako sa kanya. Siya pa rin naman yung magpapasya kung susundin niya yon o hindi. Basta sa susunod, huwag ka nang magpapayo. Kung hindi naman niya hinihingi. Ewan ko sa'yo. Janet! Oo na! Sino po sila? Magandang hapon ho, Aling Mariana. Ako po si Tonyo, kapitbahay po ni Mang Selo. Ay, oo. Namumukhaan kita. Bakit ka na pa rito? Saka, paano mo nalaman ito tirahan ko? Ibinigay po ni Mang Selo ang address nyo. Narito po kami ngayon sa Cavite ng nanay ko Sabi ni Mang Selo, ipakidaan ko raw po sa inyo tong mga ipinabibigay niya. Eto ho. Isang malaking bag. Mga prutas at gulay ho ang laman yan. Manang Mariana, ano ba? Kanina pa kita tinatawag Opo, ma'am, pasensya na po. Kinuha ko lang ito, pinabibigay po ng kapatid ko. Sige na, ipasok mo na yan sa loob. At ituloy mo na yung ginagawa mo doon sa loob. Opo. Tonyo, sige, maraming salamat, ha. At ikaw naman, mister, pwede ka nang umalis. Oho, sige po. Ang sungit naman ng pamangkin ni Mang Selo. Tsaka, ba't ganun? Nanay niya si Aling Mariana. Bakit Mariana lang ang tawag niya? At sinisigawan pa niya. Bakit ganun? Magising ka ba? Sir, hinihintay ko po kasi kayo. Sino naman nagsabi sa'yo hintayin mo ako? May susi ako ng bahay. Kaya hindi kita kailangan. Bakit? Kuwan ho, baka ho kasi may uutos kayo sa akin. Lasing po kayo, sir. Baka hindi niyo po makaya ang sarili niyo. Nakauwi nga ako, di ba? Dito pa ba sa loob ng bahay ko, hindi ako makakakilot? Opo, sana kayo magagalit sa sasabihin ko, sir. Pero hindi po kayo dapat ang mamaneho nung nakainom. Baka mamaya madisgrasya kayo. Pakilamera ka! Kung yung asawa ko nga, hindi ako pinakikialaman. Ikaw pa? Ha? Umalis ko nga dyan. Sir! Greg! Bakit niyo naman ako itinulak? Pasalamat ka. Tulak lang ang ginawa ko. Pero pag hindi ka pa umalis sa harap ko, sisipain na kita. Alis niya! Ba't dinala mo sa ospital? Nalito ako natakot. Kasi baka patay na siya. O pagkatapos managot pa tayo. Kaya tumawag ako ng ambulansya. Buisit talaga, Magagastusan pa tayo ngayon dahil sa matandang yun, Hayaan mo na. Mas mahirap naman kasi pag namatay siya sa pagar natin. Kung sa bagay, may katuwiran ka. Saka ito na rin siguro ang gagawin natin paraan para mapalayas na siya ng tuluyan. Anong gagawin mo? Tawagan mo ang tiyo mo. Mang Selo, may good news ako sa inyo. Anong good news, Tonyo? Sabi ho ni Itay at Inay, sa bahay na raw ho kayo magmerenda at hapunan. Bakit? May handaan ba? Birthday po kasi ngayon ni Itay. At may salo-salo po kami sa bahay. Ganun ba? Ay, sige. Pupunta ako. Mabuti nga't hindi na ako magluluto ng pagkain ko. Minsan kasi tinatamad na akong magluto dahil ako lang naman mag-isa. Kaya po may pagkakataon din na hindi kayo kumakain? Kung kasi nakadarama ako ng lungkot kapag mag-isa akong kumakain. Alam ko na ang gagawin ko. Sasabihin ko kina Inay at Itay, sa amin na lang kayo lagi kumain. Para may kasama kayong kakain.
Ikaw talaga. Hindi kayo malulungkot, di ba? Maalalahanin ka talaga. Sana tulad mong aking mga pamangkin. Ay, ang cellphone niyo po, tumutunog. May nga. tawag. Ay, aba, si Susi. Bakit po kaya? Sandali, sasagutin ko. Hello? Susi, ba't napatawag ka? Ano? Si Mariana nasa ospital. Bakit? Ano nangyari sa kapatid ko? Alam kong hindi magugustuhan ni Susie ang gagawin ko, pero okay lang. Basta makatulong ako kay Aling Mariana. Kahit konti man lang, naaawa ako sa kanya. Sobra na si Susie at Greg. Bukod sa hindi magandang trato at pananakit nila sa matanda, may time pa na hindi nila pinapakain. Hindi nakakapagtakang mga yayat at mahilo-hilo siya. Hindi ko magagawa yun sa nanay ko. Kahit pa may kasalanan siya sa akin. Si Aling Mariana, wala siyang kasalanan kina Susie. Hindi niya deserve ang ganitong kalupitan. Dadalawin ko siya sa ospital at dadalang ko ng mga prutas at pagkain. Bahala nang magalit si Susie. Sino ka? Bakit narito ka sa kwarto ng kapatid ko? Tata Celo, hindi niyo na po ba ako natatandaan? Ha? Dati niyo po akong kalugar sa Bicol. Ako po si Crisel, best friend ni Susie. Oo. Natatandaan na kita. Pero matagal na kayong nawala sa atin. Opo, dito na po kami kasi tumira sa Cavite ng asawa ko. Kaya pala. Si Mariana, nakausap mo na ba? Opo, gising ho siya kanina. Anong lagay ng kapatid ko, Crisel? Malaki po ang inhina niya. Kaya sabi po ng doktor, magstay muna siya rito ng ilang araw upang makaiwas sa posibleng maging problema. Kawawa naman ang kapatid ko. Inutusan ka ba ni Susie na bantayan ang kanyang ina? Ako, hindi po. Hindi nga po ito alam ni Susie, pero okay lang kahit magalit siya sa akin. Basta makatulong lang kahit konti kay Aling Mariana. Awang-awa po ako sa kanya, Tata Celo. Lalo na ako. Minsan nga naiisip ko, kasalanan bang magmahal sa anak? Tata Celo. Yun lang ang alam kong pagkakabali ni Mariana. Ang mahalin ng kanyang mga anak, ang higit pa sa kanyang buhay. Kuya, narito ka. Tinawagan ako ni Susie. Sinabi na narito ka. At walang mag-aasikaso sa iyo, kaya lumuwas ako. Hindi ba ako dinalaw ng aking mga anak? Ayokong magsinungaling sa iyo. Mula nang dumating ako, si Crisel lang ang dumalaw sa iyo. Ang mga anak ko, noong araw mahal na mahal nila ako. Pero bakit nagbago sila ngayon? Hindi ko naman ginustong makulong. Naghihirap ako ng gusto roon, kuya. Nagtiis ng lungkot at pangungulila sa kanila. Kahit hindi mo sabihin, alam ko. Pero pinatigas ng pride at pagiging makasarili ang puso ng iyong anak. Nilimot nila ang iyong kabutihan. Hindi ka man lang nilingon. Ang isang naalala ko ngayon, di ba ka magalit ng lubusan si Greg at paalisin ako? Dahil nga sa malaking gastos ko rito sa ospital. Sumama ka na lang sa akin pabalik sa Bicol. Hindi pagkatanga pala ang kaibigan mo eh. Sobra ka naman magsalita, Greg.
Dahil pinag-aksayahan niya ng panahon ng isang walang kwentang matanda. Kinalan pa nga ng prutas at pagkain eh. Ginastusan pa niya. Bobo talaga. Maawain lang kasi yung tao. Baka naman ipahamak tayo ng kaibigan mong yun, ha? Hindi. Hindi naman ganun si Crisel. Dapat kasi, hindi ko na nagkukwento sa babaeng yun. Best friend ko siya. Kaya ako nagagawa yun. At naniniwala ako na hindi siya magsasalita ng masama laban sa atin. Sana nga. O, entsuhin mo nga pala. Dumating na ba? Oo, sabi ni Crisel. Pero hindi ko pa siya nakakausap. May, kausapin mo na. Dapat matupad kung anong plano natin. Hayaan mo. Pupunta ako bukas sa public hospital na kinaroroonan nila. Siguruhin mo na hindi na babalik dito si Tandang Mariana. Ay, ano ba to? Ang hirap magabang ng taxi, puro puno. Aba, kilala ko itong paparating na lalaki, ah. Tama, siya nga. Tatawagin ko. Gilbert! Gilbert! Crisel, narito ka pala sa alabang. May binili lang ako para sa mag-ama ko. Kamusta ka na? Eto, na-promote ulit sa trabaho. Senso na rin kayo ni Janet, ah. Sana, madalo mo naman ang nanay mo sa ospital. Ha? Oh, Nasa ospital siya? hindi mo pala alam? Di naman kami nagkakausap ni Susie. Siguro mga ilang linggo na. Hindi ka pala niya tinawagan. Bakit naman siya ng ospital? Anong sasabihin mo sa akin, Susie? Niyaya ko kayo dito sa labas ng silid ni Inay para makapag-usap tayo ng maayos, Chong. Ano nga yun? Sabihin mo na. Tungkol ko kay Inay. Hindi na po siya maaaring manatili pa sa amin. Ayaw na ho ng asawa ko. Alam ko naman eh. Hindi lang si Greg ang may ayaw. Lalo ka na. Chong, Kaya nga sa kabila ng mga pagsisilbi sa inyo ng nanay mo, hindi mo pa rin nasasabi ang katotohanan kay Greg na si Mariana ang tunay mong ina. Na hindi mo lang nakasama ng maraming taon dahil nabilanggo. Chong, tama na! Pwede ba ayaw ko na pahabain pang pag-uusap natin? Bukas, dadalhin ko na rito ang lahat ng gamit niya. Para wala na siyang balikan pa sa bahay. Kung magtaboy ka, parang ibang taong itinataboy mo. Parang busabos na nakadidiri. Ayoko nang magkagalit pa kami ng asawa ko nang dahil lang sa kanya. Kaya mas mabuti pa umalis na siya sa amin. Napakasama mong anak. Hindi ka karapat dapat mahalin ang iyong ina. Kasalanan niya. Kasalanan niya kung bakit ako nagkaganito. Hindi siya nakinig sa amin ni Kuya Gilbert. Kung nakinig siya, hindi sana nangyaring lahat ng ito. At ito pa pala ang ikaganti mo sa kabutihan ng iyong ina. Ang sisihin siya. Napakawalang niya mo. Isa kang alibugang anak. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi na magbabagong pasya ko. Aalis siya sa bahay. At hindi malalaman ng aking pamilya ang buong katotohanan. Bakit ganito? Hindi mo wala sa isip kong lahat ng mga sinabi ni Crisel. Nagigilty pa ako. Napapahiya. Hoy, Gilbert, ano ba? Sabi ko, kakain na tayo. Kanino ka pa dyan, Janet? Kanina pa kita tinatawag. Dahil hindi mo nga ako marinig, kaya kita nilapitan. Ha? Bakit ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ba? Ha? May konting problema lang sa opisina. Pero maayos ko rin yung bukas. Siya nga pala. Bukas baka gabihin ako, ha? Bakit? Baka kasi pag-usapan namin ang parang gagawin sa problema sa isang branch namin. Sige. Pero, maghapunan muna tayo. Nakahain eh. Sige. Susunod ako.
bukas, pupunta ako sa ospital. Yun ang sinabi ng magaling mong bunso, Mariana. Sabi ko na paalisin nila ako. Dahil nga sa gastos nila sa akin dito sa ospital. Mariana, nasa pampublikong ospital ka. Kaya wala silang gastos dito. Talaga lang kamong ibig ka na nilang paalisin. Dadalhin na nga ng anak mo mga gamit mo rito. Para daw wala ka nang balikan pa doon. Ang lupit naman nila sa akin. Lahat naman ginawa ko para mapalapit ako sa kanila. Pero bakit baliwala lang sa kanila yun? Masakit tanggapin, Mariana. Pero alibugha ang iyong anak. Sabi ko nga sa kanya, hindi siya nararapat sa iyong pagmamahal. Kaya kalimutan mo lang iyong anak. Kuya, malilimot ng anak ang kanyang ina. Matitiis niya ito. Subalit kailanman, hindi malilimot at matitiis ng isang ina ang kanyang mga anak. Ano man ang sakit at lungkot na maranasan, mananatili ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Tulad ko sa aking si Susie. Salamat naman at pinasyalan mo ang iyong ina, Gilbert. Hindi ko po alam ang nangyari sa kanya, Giselo. Kasal ko lang po nalaman. Hindi sinabi sa iyo ni Susie. Hindi po. Kaya nga nagulat ako nang ibalita sa akin yun ni Grisel. Masaya na rin ako. Dinalaw mo ko, anak. Ayaw na ni na Susie at Greg na bumalik pa sa kanilang iyong ina. Ho? Sana siya ngayon tutuloy. Hindi ba maaaring sa inyo, anak? Pero sinabi ko na naman sa inyo. Hindi alam ni Janet ang tungkol sa inyo. Nakahanda ako. Kahit maging katulong na rin ako. Mapalapit lang ako sa inyo. Lalo na sa iyo, anak. Mariana. Hayaan mo na ako, kuya. Malakas na naman ako. Kaya ko pa. Ang mahalaga sa akin ay muli ko makasama ang aking anak. Anong pasya mo, Gilbert? Jong, hindi po ako makapagpapasyang mag-isa. Alam niyo namang may asawa na ako. Kakausapin ko muna si Janet. Si Aling Mariana? Yun ang napagkasunduan namin ni Greg. Buti na yun. Para matahimik kami. Kung magsalita ka, para ba ang nanay mo lang ang talagang problema ninyo? Siya naman talaga, Crisela. Susie, may problema ka rin sa asawa mo. Ano? At sinabi mo yun sa akin, di ba? Bakit ngayon? Sa inay mo sinisisi ang lahat ng kaguluhan sa pamilya mo. Crisel, tapos problema namin ni Greg. Sabi niya, lalayuan niya na yung babae niya. Nangako siya. Kita mo? May babae si Greg. Kaya hindi mo dapat isisi sa nanay mo ang kaguluhan sa bahay ninyo. Tapos na nga ang problema kay Greg. Sana nga, tuparin niya ang pinangako niya sa'yo. Sabihin mo nga sa akin, bakit ba gano'n na lang ang pagkampi mo sa nanay ko? Simple lang. Naniniwala ako sa utos ng Diyos na igalang natin ang ating mga magulang. At ang pagsuway sa utos niyang yon ay magkakamit ng kaparusahan. At ang pagsunod naman ay magandang kapalaran. Crisel, mas gumanda at mas bumuti ang buhay ko nang mapalayo ako kay inay. Kung tutuusin, siya ang dahilan kaya ako napahamak. Sa aming dalawa, siya ang may pangit na kapalaran. At kasalanan niya na yon. Susie,
Alalahanin mo. Nagkaganyan siya dahil sa pagtatanggol sa'yo. Wala siyang ipagtatanggol kung nakinig siya sa amin. Kaya kung ano man yung naranasan niya ngayon, bagay lang yun sa kanya, no? Wala na akong masabi. Baka uhayin mo na ako. Saan natutuloy ngayon si Aling Mariana? Problema na nila yun. Basta ako, tapos na ang problema ko. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Narito ka lang pala sa sala. Bakit ayaw mo pang matulog? Alam mo, wala nang mamatay yung nanay ko. Di na ako nakalis ng bahay. Hindi na ako makapamasyal sa mga kaibigan ko. Eh, wala naman kasi magbabantay sa mga bata. Gilbert, inip na ako rito. Paano ko makakalimutan yung lungkot ko? Kung palagi na lang ako nandito sa bahay. So, anong gusto mo mangyari ngayon? Total, kaya naman natin na kumuha ng katulong para mag-alaga sa mga bata pag wala tayo, di ba? Ano? Ipagkakatiwala mo sa ibang tao, mga bata? Hindi, Janet. Ano? Ayoko. Baka kung ano mangyari sa mga anak natin. Uy, hindi naman tayo basta kukuha na lang. Siyempre, bago natin tanggapin, aalamin natin yung lahat sa kanya. At manghihingi rin tayo ng mga kaukulang papeles. Pero, Janet... Nagtanong na ako sa iba nating mga kaibigan. Ang sabi ko, kung may alam silang gustong maging yaya o katulong, sabihin nila sa akin. So, desidido ka na? Oo, nahihirapan na ako. Sige. Kung talagang gusto mong kumuha tayo ng katulong, may alam ako. Talaga? Saan mo nakita? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi ko naman alam na gusto mong kumuha tayo ng katulong. Sino ba yung sinasabi mo? Maayos ba naman magtrabaho yon? Maayos. Masipag. At malinis din sa bahay. At natiti ako, hindi niya ipapahamak ang ating mga anak. Parang kilala mo na siya, ha? Sino ba yon? Ha? Eh, yung dating katulong ni na Susi. Ano? Ano kung ayoko sa kanya? Konsumisyon yun. Maayos siya magtrabaho. Iyon ang ginarantiyan ni Chusel, sabi ni Susi. Pinatutuhanan din naman yun ng kapatid ko. O bakit nagkakaproblema sa kanya si Susie at Greg? Ang sabi ni Susi, may niting nga kasing ulo ni Greg. Kaya pinaalis na nila yung matanda. Bala ka ni Tito, isama na lamang siya sa Bicol. Kung wala siyang mapapasukan dito. At gusto mo, siya na lang ang kunin natin. Oo, sana. Kasi, marami nang nakakakilala sa kanya. At wala na siyang matutuluyan. Mariana, sabi ng doktor, maaari ka nang lumabas dito kahit mamayang hapon. Kuya, talaga bang hindi ko na maaaring makasama ang aking mga anak? Ayaw nila sa'yo. Ikinahihiya ka. Masasaktan ka lang kung magpipilit ka pa dahil paulit-ulit ka nilang tatanggihan. Kuya Celo, pinakamamahal ko ang aking mga anak. Nung nakakulong ako, wala na akong pinanabikan, kundi ang muli silang makapiling. Pero hindi rin pala mangyayari yun. Kahit malayo na ako. Tanggapin mo na lang yon. Suselo? Gilbert. Anak, nagbalik ka. Nagkausap na ho kami ng asawa ko. Anong sabi niya? Pumayag ba siya, anak? Umayag siya. Oh, salamat. Salamat po, Diyos ko. Makakasama ko ng aking panganay. Pero, bago ko kayo iuwi sa bahay, may ibibilin ako sa inyo. At dapat, ito ang masunod. Gilbert, huwag ka naman ganyan sa iyong ina. Yo, hayaan nyo na lang ako. Total, gusto naman niyang makasama kami. Kuya, huwag ka na lang kumibo. Pakiusap. Sige, Gilbert. Sabihin mo mga dapat kong tandaan, anak. Ikaw pala si Mariana? Opo, ma'am. Siguro naman, sinabi na sa'yo ni Gilbert yung mga ayoko sa katulong. Sinabi ko na yun, Janet. Bakit ba ikaw sumasagot?
Siya ang tinatanong ko. Ay, ma'am, opo. Sinabi na po ni Sir Gilbert. Ayoko rin sa katulong na madaldal, ha? Yung nakikipagchismisan sa kapitbahay. Naunawaan mo? Opo, ma'am. Susundin ko po ang gusto nyo. At yung mga anak namin, alagaan mong mabuti. Lalo na pag wala kami. Ay, opo. Makakaasa po kayo. Janet, ituro na natin sa kanya ang tutulugan niya. Para may ayos na niya yung mga gamit. Okay. Sige. Para makapagtrabaho na rin siya. Halika kayo. Halika, Mariana. Sumunod ka sa akin. Kumusta po ang lakad niyo sa Cavite, Mang Selo? Magaling na po ba ang kapatid niyo? Oo, Tonyo. Bakit hindi niyo siya kasama ngayon? Bumalik ba siya sa kanyang anak? Hindi. Tuluyan na siyang pinalis ni na Susie at Greg. Hala, sobra naman sila. Ang lupit. Nasaan po si Aling Mariana? Kinuha siya ng pamangking kong panganay, si Gilbert. Ayun, salamat naman. Natauhan din ang isang anak ng kapatid ninyo. Magiging masaya na ngayon si Aling Mariana. Kinuha siya para maging katulong din sa kanilang bahay. Ano po? Pwede. Malinis at maayos nga magtrabaho itong matandang katulong namin. Masipag din, ha? Pag hindi nagbago ang mga nakikita ko sa kanya, pwede na ulit ako makaalis ng bahay, makapaglamyerda. Cellphone ko. May tumatawag. Si Menchi. Hello, Menchi! Ano, kumusta na? Oo, meron na. 2 linggo na siya rito. Yun nga lang, matanda na. Pero malakas pa, ha? Kaya nga, inoobserbahan ko pa rin eh. Pero masipag siya. Halos wala na nga akong ginagawa rito. Next week? Ano meron? Reunion? Hindi ko alam yun, ha? Oo nga. Oo, nawala ako sa group chat natin. Mula nung mamatay ang nanay ko. Okay, sige. Sasama ako sa inyo next week. Sabihin mo na yun sa kanila, ha? Sigurado na yun. Nakakawala talaga ng pagod itong apo ko. Lalo na pag ganitong tumatawa. Alam mo, apo, ang cute mo. Kamukha ka ng daddy mo ng baby pa siya. Buti nga, pinaalaga kayo sa akin ng mami niyo. Napagsisilbihan ko kayo. Lalo pa na, apo. Nakakarga kita. Niyayakap. Nakagan. Sa tita Susie mo kasi, hindi ko man nalahagan. Nayakap ang iyong pinsan. At sa pagtira ko dito sa inyo, nabawasan ang kalungkutan ko at ang pananabik ko sa inyong mga apo ko. Promise ni Lola, apo, aalagaan ko kayong mabuti ng kapatid mo. Mahal na mahal ko kayo lahat. Kahit na katulong lang ang turi sa akin ng mami at daddy mo. Ay, dumating ka na pala, anak. Sir Gilbert. Si Janet, wala pa ba? Wala pa eh. Pero nalinisan ko na ang mga bata. Si Bunso naman tulog na. Balik na naman sa dating gawin si Janet. Mukhang pagod na pagod ka. Gusto mo na bang kumain? Sige, gutom lang nga ako eh. Nagluto ako ng paborito mo, tinolang manok. Siya, magbihis ka na muna ha, habang iniinit ko yung sabaw para ganahan kang kumain. Sige, papasok na muna ako sa kwarto. Mula nang dumating si Inay dito, lagi na akong nakakakain ng paborito kong ulam.
At ganado na rin ako kumain. Alam pa rin kasi niya ang mga gusto ko. Di katulad ni Janet. Madalas, lutong ulam lang ang pinipili. Iba rin talagang mag-alaga si inay. Bakit ngayon ka lang? Lasing ka pa. Nagpainom si boss. Alangan naman tumanggi ko. Konti lang naman nainom ko eh. Sana naman. Huwag nang maulit ito. Delikado mag-drive pag nakainom. Pag hindi ikaw ang maka-aksidente, ikaw ang makaka-aksidente. Oo na. Sige na, bukas na tayo mag-usap. Inaantok na ako. Ma'am Janet, narito na po yung mga pinabili niyo sa akin. Patingin nga. Oh, kulang ito eh. Po? Ano pong kulang? Wala kang chicken. Ay, naku. Oo nga pala. Naku, ma'am, sorry po. Nakalimutan ko. Ay, yun pang kinalimutan mo. Yun ang iluluto mo. Paano mo mailuluto ang ulam na ihahanda ko sa mga kaibigan ko? Kung sangkap lang ang meron ka, walang chicken. Ay, patawad po, ma'am. Bibili na lang po ako sa palengke ngayon. Ay, hindi. Ayoko sa palengke ka bumili. Mag-aaksaya ka pa ng oras doon. Hindi ka man nakasisiguro na malinis nga yung tinda nila. Pumunta ka uli doon sa mall ngayon, doon ka bumili. Bilisan mo. Ako po, Janet. Nakakainis. Nilista ko na nga. Nakalimutan pa rin. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi na po mauulit. Ay, talagang hindi dapat. Dahil ayoko sa katulong na konsolusyon. Kung gusto mo tumagal ka sa trabaho mo, dapat ayusin mo. Para maging sulit naman yung pasasahod sa'yo. At kinuha niya pala matandang yun. Kailangan namin ng katulong eh. Ayoko naman kumuha ng ibang tao. Baka mapahamak yung mga anak namin. Hindi ka nakakatiyak na hindi nga niya ipapahamak ang mga anak niyo, kuya. Kaya dapat mag-ingat pa rin kayo. Ano ibig mo sabihin, Susie? Kung tayo nga, naipahamak niya, pwede maaari din niya gawin niya sa mga anak mo. Iba naman kasi ang sitwasyon noon. Iba kami ni Janet. Isa sa mga magulang natin. Kung magsalita ka, parang kakampi ka na niya. Alalahanin mo, kuya, hindi lang tayo basta nahihirapan dahil sa kanila. Narumihan din tayo. Huwag mo kalimutan yun. Hindi ko nakakalimutan yun. Ang sinasabi ko lang, hindi mo kami dapat ikumpara sa kanila. Ay, naku, tapusin na nga natin to. Saka na ulit tayo mag-usap, kuya. Marami pa akong gagawin. Salamat sa pagpasyal mo dito. Gusto mo talaga pag naglalaro tayo? Ano, Apo? Ako rin naman. Nawawala yung pagod ko kapag naglalaro tayo. Naririnig kong tumatawa ka. Kaya nga kahit trabaho ko ang lahat dito sa inyo, masaya pa rin ako. Dahil ikaw ang nagpapasaya sa lola. Alam mo, Apo, ikukwento kita sa lolo Selo mo. Tatawagan ko siya at sasabihin ko na masaya na ako dito sa inyo. Ngayon, Mang Selo Oo, Tonya. Pwede po bang malaman kung bakit? Tumawag ang kapatid ko. May magandang ibinalita. Oo, ano po yun? Ipinaalaga sa kanya ng asawa ni Gilbert ang aming mga apo. Nayayakap at nahahagkan daw niya ang mga bata. Mabuti naman, ganun. Ibig sabihin, mabait si na Gilbert kay Aling Mariana? Ang inaalala ko lang, baka dahil sa dami ng ginagawa niya sa bahay ni na Gilbert, magkasakit na naman siya. Siya lahat ang gumagawa doon. Pahalahanan niyo siya. Naingatan din ang sarili. Mahirap pong magkasakit, ha? Lalo na, mga batang alaga niya. Sinabi ko sa kanya yun. Pero parang hindi niya pansin. Pakiramdam niya kasi sa sarili niya, ang lakas-lakas niya. Pero sana nga, ang magandang trato sa kanya ni na Gilbert maging simula ng pagbabago sa buhay ng aking kapatid.
Isa siyang mabuting ina. Kaya dapat lang na lumigaya siya. Hindi ka dapat sumugod sa malakas na ulan. O ayan tuloy, basang-basa't nanginginig ka. Nasira kasi yung sasakyan ko kaya napilitan ako mag-commute eh. Ang hirap naman sumakay ng taxi. Kaya nag-jeep ako. Kaso umulan naman kaya nabasa ako. Sige na, magbihis ka na. Ititimpla kita ng kape para mainitin yung sigura mo. Baka sumakit yan dahil sa lamig. Si Janet dumating na? Oo, kanina. Pero umalis uli. Sinundo kasi ng isa niyang kaibigan. Sige na. Magbihis ka na. Baka magkasakit ka pa kapag natuyo sa katawan mo ang tuwig ulan. Bakit hindi ka pa bumabangon, Gilbert? Hindi ka ba papasok sa office? Sumang pakiramdam ko eh. Siguro dahil nabasa ako ng ulan kahapon. Kasi naman, bakit ka kasi nagpaulan? Ay di ba sabi ko sa iyo kagabi, nasira yung sasakyan ko. Hindi natapos gawin, kaya nag-commute ako. Doon ako inabutan ng ulan. Uy, sana hindi ka na lang nagmadaling umuwi. Ayan tuloy, ilalagnat ka. Magpapahinga lang ako. At iinom ng gamot, mawawala rin ito. Siya nga pala. Meron ako sasabihin sa'yo. Ano yun? Si Jane, yung kaibigan ko. Nangangailangan ng tauhan doon sa binuksan niyang business. Kinukuha niya ako. Bibigyan daw ako ng magandang sweldo. At gusto mo naman? Ba, sayang din yun, ano? At saka kaibigan ko pa yung magiging boss. Kaya hindi ako ganong mahihirapan. Janet, nag-usap na tayo sa bagay na yan nung araw pa, di ba? Bakit ba ayaw mo? Mabuti nga yun, makakaipon tayo. Ang gusto ko, alagaan mo yung mga anak natin. Lalo na't mga bata pa sila. At saka, kaya ko namang ibigay ang mga pangangailangan natin. Nag-aalaga naman sa mga bata. Iba pa rin ang alaga ng ina. Kaya huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Mariana, ano ba naman itong sinigang mo? Walang kaasim-asim. Po, wala naman po akong binago sa mga sangkap at paraan na pagluto ko dyan, ma'am. Wala nga lasa. Ano ba naman yan? Ipagprito mo na lang ako ng tosino. Ayoko nito. Tanda-tanda mo na, hindi ka pa marunong magluto ng sinigang. Ma'am Janet. Simpleng luto lang, di pa alam. Ipakain mo na lang yan kay Gilbert. Kakainis. Tawagin mo ako pag luto na yan. Opo, ma'am. Nagalit na naman siya sa akin. Bakit kaya ang init ang ulo niya ngayon? May problema kaya sila ng aking anak? Janet, papasok na ako sa opisina, ha? Hindi pumasok ka. Hanggang ngayon ba naman nagmamakatul ka pa rin? Kapakanan ng pamilya natin ang iniisip ko. Kaya ayoko magtrabaho ka pa sa labas. Ang sabihin mo, wala kang tiwala sa akin. Kung alam ko lang na ganyan yung ugali mo, hindi sana ako nagpakasal sa'yo. Janet! Ayoko sa lalaking walang tiwala sa asawa, Gilbert. Lalo na't wala naman akong ginagawang masama. Ay, nako. Sige. Panalo ka na. Payag na ako magtrabaho ka. Totoo? Oo. Para huwag na lang lumala ang pagtatalo natin. Ito ang bayad ko, Mama. Keep the change. Salamat po. Narito na ako sa labas ng building ng office ni Kenneth. Aakit pa ba ako ron? Tagalan lang ako eh. Dahil tiyak na chichikahin ako ng mga kasamahan niya. Ayoko nga umalis ng bahay. Kung hindi lang kailangan ni Kenneth itong proposal na naiwan niya, hindi ako aalis. Alam ko na, tatawagan ko na lang siya para bumaba siya rito. Sa ganun, hindi na ako... Ang lalaking yun na humalik sa babaeng bumaba sa kotse. Si Greg. Kung ganun, may babae pa rin siya. Sasabihin ko ba ito kay Susie? Ma'am Janet. Ano? Bakit hindi ka pa bumabangon dyan?
Magluto ka na. Ma'am, pasensya na po. Sandali lang po. Medyo nahihilo po kasi ako. Ano? Ano ba naman yan? Gutom na kami. Ano, hihintayin namin mawala yung hilo mo bago kami kumain? Pasensya na po sana, ma'am. Hindi lang po kasi ako masyado nakatulog. Kaya ganito. Binantayan ko po kasi si Junior sa paglalaro. Huwag ka na mga matwiran! Ma'am, Alam mo naman trabaho mo yan sa simula pa lang. Uminom ka ng gamot at magtrabaho ka na.